Alamin na po natin ang mga balitang hatid ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Patay ang isang lalaki sa Cabugao, Ilocos Sur matapos na pagbabarilin. Sa Santa Rosa, Laguna naman nahulikam ang basag kotse modo sa isang parking lot. Ang mainit na balita hatid ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa kuha ng CCTV, makikita ang motorsiklo na tumabi sa puting SUV sa Santa Rosa, Laguna. Bumaba ang angkas para silipin ang loob ng sasakyan. May iniabot na gamit sa kanyang rider. Ninakaw pala itong gamit mula sa isa pang kotseng nakaparada sa lugar. Saglit na umalis ang dalawa pero muling bumalik. Tapos tinungkab at binasag ang salamin ng SUV. Kinuha ang bag sa loob at mabilis na tumakas. Agad ding nahuli ang isa sa mga sospek na napag-alamang criminology student. Na-locate po natin yung motorsiklo po sa Tondo, Manila. At yun nga po na recover po natin na yung mga stolen items. Itong grupong ito ay medyo nakakadami na dito sa area ng Calabarzon at Metro Manila sa ginagawa nilang pagbabasag kotse. Hinahunting pa ang kanyang kasama. Pinagbabaril ang isang lalaki sa Cabugao, Ilocos Sur. Base sa investigasyon, pababa ng kanyang motorsiklo ang biktima na mangyari ang pamamaril. 8 tama ng bala sa katawan ng tinamo ng biktima. Ang buntis na asawa ng biktima, wala raw ideya kung may nakaalitan ng mister. Kalalaya pa lang ng biktima mula sa Ilocos Sur Provincial Jail dahil sa kasong illegal logging. Patuloy ang investigasyon. Natagpuan ang isang bangkay ng babae na nakasilid sa sako sa gitna ng palayan sa Pamplona, Camarines Sur. Pahirapan ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng bangkay dahil nasa state of decomposition na ito. Nakipag-ugnayan na rin ang Pamplona Municipal Police Station sa Crime Laboratory para sa DNA testing ng bangkay at sa pamilya nito. Sa ngayon po sir ay wala pa pong nag-claim kasi nga inaantay nung isang pamilya yung result po ng DNA testing para masabi nila na yun talaga yung kapamilya nila po sir. Sa Batangas City, isang bangkay rin ang natagpuan ng mga nagpapatrolyang barangay Tanod. Ang biktima nakasuot ng asul na jersey, dilaw na shorts at walang sapin sa paa. Walang na-recover na ID o anumang pagkakakilanlan. Ayon sa pulisya, nagtamo ng malalim na sugat sa kaliwang dibdib at kaliwang balikat ang biktima. Dinala na sa punerarya ang bangkay at pina-autopsy. Patuloy ang investigasyon. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.